Kumusta kayo? Sa ating pagtatalakay ngayon, babalikan natin ang isa sa mga pinaka-classic na pabulang Pilipino, ang Alamat ng Pagong. Sigurado pamilyar na kayo dito, no? Ito yung kwento tungkol sa isang tusong unggoy at isang napakatalinong pagong. Titignan natin kung paano sinubok ng isang puno ng saging ang kanilang pagkakaibigan. So, simulan na natin! Pero, bago ang lahat, may tanong muna ako sa inyo. Para sa iyo, sino ba talaga ang mas matalino? Yung mabilis kumilos at mag-isip o yung mas pinag-iisipan ng mabuti ang bawat hakbang? Kasi yan mismo yung tanong na nasa puso ng kwento natin ngayon. At eto na nga, kilalali natin ng ating mga bida. Sa isang corner, si Matsing. Mabilis, tuso, at aminin na natin, medyo sakim. Tapos sa kabilang corner naman, si Pagong. Mabagal nga, pero grabe, sobrang talino at matyaga. Magkaibang magkaiba, di ba? At dyan na mismo magsisimula ang lahat. Okay, so ang simula ng kwento natin ay tungkol sa isang medyo di inaasahang pagkakaibigan. At may isang bagay silang matutuklasan sa tabi ng ilog na, well, yun ang magbabago ng lahat. So, imagine this. Isang araw, chill lang na naglalakad itong magkaibigan natin sa tabi ng ilog. Tapos, bigla, boom! May nakita silang isang puno ng saging na palutang-lutang sa tubig. Parang jackpot, di ba? Isang biyaya. Oo, yun ang akala nila. Ayan na nga, may punong saging. Okay, blessing to. Pero heto ang tanong, paano nila to hahatiin? Dito na sila kailangang magkasundo. Simple lang naman yung naging plano nila. So una, hahatiin nila yung puno mula sa ilog. Step 2, hatiin nila sa gitna. Tapos yung panghuli, kanya-kanya silang magtatanim ng parte nila. Mukhang patas naman, di ba? Sounds fair. Pero dito nalalabas yung pagiging tuso ni Matsing kasi sa pagpili pa lang, dito mo na talaga makikita yung tunay niyang kulay. So tingnan nyo yung pagkakaiba ng diskarte nila. Si Matsing, kinuha niya agad yung taas, yung may maraming dahon. Kasi sa isip niya, wow, ito yung maganda, ito yung mukhang healthy. Si Pagong naman, yung kinuha niya, yung baba, yung may mga ugat. Bakit? Kasi alam niya na yung ugat ang pinakaimportante para mabuhay at mamunga ang isang puno. Isa nag-isip para sa ngayon, yung isa para sa kinabukasan. At as you'd expect, ano nangyari? Paglipas ng ilang linggo, yung parte ni Matsing, ayun, nalanta. Namatay. Sayang. Pero yung kay Pagong, aba, after a month, nagsimula ng sumibol yung mga dahon. At pagkalipas ng 2 buwan, yung puno niya, puno na ng hinog at matatamis na saging. Yan ang bunga ng tiga at talino. Siyempre, si Matsing hindi magpapahuli. Dahil mabilis siyang umakyat, inunahan niya si Pagong sa tuktok ng puno. At anong sinabi niya? Akin to lahat. Ako yung umakyat sa puno, kaya ako lang ang kakain ng lahat. Grabe, ang saakim, no? Kawawa naman si Pagong. Siya yung nagtanim, siya yung nag-alaga, tapos naiwan lang siyang nakatingala mula sa baba. So anong gagawin ni Pagong? Dito na ngayon papasok yung pagiging wise niya. Alam mo yon, kung hindi kaya sa bilis at lakas, kailangang danin sa talino. Imagine yon, ni isang kagat, wala. Wala siyang natikman sa pinaghirapan niya. Kaya yung matalino nating Pagong, nag-isip siya ng isang plano. Isang leksyon para sa sakim niyang kaibigan. Pero teka, paano niya gagawin yon? Paano maluloko ng isang mabagal na pagong sa lupa ang isang mabilis na unggoy na nasa taas ng puno? Parang ang imposible, di ba? Tingnan natin kung anong naisip niya. So, tumingala si Pagong at sumigaw siya kay Matsing. Sabi niya, sige na, kung galit ka sa akin, tagtarin mo na lang ako, tapos itapon mo yung dahay ko sa ilog. Ang weird ng hiling, di ba? Parang nagpapakamatay. Pero ito mismo ang sentro ng napakatalino niyang plano. At si Matsing naman, narinig yon at inisip niya, eto na yung pinakagrabing parusa na maibibigay ko. So tuwang-tuwa siya, walang pag-aalinlangan, kinuha niya si Pagong at itinapon sa ilog. Akala niya, yes, problema solved. Pero, laking gulat ni Matsing. Nung pagbagsak ni Pagong sa tubig, hindi siya nalunod. Masaya pa siyang lumangoy palayo. Kasi, ang hindi alam ng mayabang na unggoy, ang ilog, yun ang tahanan ni Pagong. Teritoryo niya yon. Doon siya pinakaligtas at pinakamalakas. Ginamit niya yung inaakalang kahinaan niya para manalo. Ang galing! So ayun,
Yun ang kwento. Ang ganda, no? Pero hindi pa tayo tapos dyan. Dahil ang pinaka-importante sa mga alamat na tulad nito ay yung mga aral na makukuha natin. So ano-ano nga ba yung mga yun? Okay, so takeaways. Number 1, ang kasakiman, walang magandang maidudulot yan. Period. Pangalawa, at ito'y napaka-importante, huwag na huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng iba, kahit gaano pa sila kabagal o kaliit tingnan. Dahil ang tunay na talino, hindi yan tungkol sa panlalamang, tungkol yan sa paggamit ng isip para sa kabutihan. At sa huli, napatunayan talaga na kapag naglaban ng bilis at panluloko versus pasensya at karunungan, laging mananalo yung pasensya at karunungan. At bago tayo maghiwalay, gusto kong iwan sa inyo itong tanong. Isipin nyo, sa buhay nyo, kailan kayo naging sipagong? Kailan nyo ginamit ang inyong tiyaga at talino para malampasan ang isang hamon na parang imposible? Isang magandang pagnilayan. Salamat sa pagsama ninyo.